Para sa araw na ito, let's talk about time or oras. Yes, may mga pagkakataon na dumadaan sa buong araw na feeling mo na wala ka nagagawa. Yung pagkagising mo, yung parang pagod ka na. Gising mo, busy ka na. Yung magtataka parang walang nangyayari sa buhay ko Tapos minsan, pagod na pagod ka, di ba? Hindi ka productive. Ang tanong, paano ba natin malalaman na nagsasayang tayo ng oras? Number 1, ito. Snooze pa more. Oo, nag-set ka nga ng alarm. Nung nag-alarm, pinatay mo. Di ba? Parang ang point lang, the reason why nag-set ka ng alarm para gumising ka. Pero yun nga, alam mo, ito lang po Pag ikaw gumising ka, kung gusto mo talaga gumising, bibigyan kita ng tip. Pag gising mo, kung kailangan mo talaga gumising, bumilang ka ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Bangon agad. Pag lumagpas ang 5 seconds, di ka bumangon, maniwala ka. 2 days na, tulog ka pa rin. At yun nga, what more kung 3 hanggang 5 beses mo pinipindot ang snooze button, wala, ubos na yung oras mo. Kaya ang effect, nagmamadali ka, natapusin mo yung trabaho mo, parati ka na lang ng di ba, yung parang parang end of contract. Di ba, yung parang nagmamadali ka na lang. Yung parang, ang favorite country mo, Russian? Alam mo yung Russian? Boss, Russian Russian. Corny ko talaga. Well, anyway, ang ending, wala ka natatapos kasi wala kang focus. Pangalawang distraction na ubos ang ating oras, yung kaka-cellphone mo. Di ba? Yung sinasabi mo, bibisit lang ako sa TikTok, mga mga 5 minutes lang. Mami, yung konti, 5 days na. Ang tagal mo na. Hindi mo na mamalaya kalahating oras. Ang question, ano napapala mo tuwing tumitingin ka habang ikaw ay nagtatrabaho? Ito lang bato-bato sa langit tamaan po, wag magalit. Huwag nating gagamitin ang oras ng trabaho para tayo ay mag-alyu-alyu. Kung gusto mo, di ba, during break time, travel time, gawin mo. Pero pag trabaho yan, wag na. Dito nakakasalalay kasi ang ating promotion, di ba? Ang tanong parati, life and death ba yan? Kung bibitawan mo yan, mababawasan ba ang kikitain mo? Hindi. Di ba? Kaya kapag tingin tayo ng tingin na wala na tayong magagawa, pinapaikli lang po natin ang ating oportunidad para tayo ay lumago. Pangatlo, tulog-tulog din. Gigising ka ng 5 a.m., biyahe ka. Makakauwi ka ng mga 9 to 10 p.m. Tapos matutulog ka na madaling araw na. Ay nako, imbis na ipahinga mo yan, di ba? Ang ika nga yun. Ano po nangyari? Nagte-telebabad po tayo, nag-Netflix po tayo. Kaya again, balik na naman tayo sa step 1. Pag snooze, pag alarm, kasi puyat. So, ano gagawin? Tulog na naman ulit. Kaya nga, dapat sulitin po natin ang mga oras. Di ba? Pwede tayong mag-recharge. Alam mo, yung pinakamaganda niyan, ito lang po Ito po yung natutunan ko na nakatulong po sa akin. Ang pinaka-best time na matulog is bago mag-alas 10. At honestly, guilty po ako. Guilty po ako na natutulog ako alas 12, alauna. Pero alam mo, according to doctors, ang pinaka-best time for your body to be repaired is from 10 a.m. up to around 3 p.m. Yun yung healing time. So pag tayo po ay hindi po tayo natutulog na ganung oras, hindi po nag-heal ang ating katawan. Kaya mga ka-friendship hindi po dapat natin sulitin ang oras sa mga bagay na walang katuturan. Dapat makapag-recharge po tayo at syempre naman makapagpahinga. Para sana the following day, we can wake up. Lahat tayo magagawa po natin dahil full of energy po tayo.